Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ako po si Jackie, isang OFW land-based na kasalukuyang nagtatrabaho ngayon dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Ngayon, isi-share ko sa inyo ang natanggap kong hadiah noong April 4, 2025. Inabot sa akin ng aking among babae habang naglilinis ako ng kwarto ng aking mga alaga. May inabot siya sa akin na hadiah. So ito siya guys. May pa-flower at pa-perfume pa si Madam. So, may kasamang perfume at bulaklak at may box sa loob. So, i-share ko sa inyo ang laman ng box. So, isang relo siya guys. So, ayan siya. Ito yung lalagyan niya. Relo at flower at pabango ang natanggap kong hadiah galing sa amo kong babae. At nagbigay din ng hadiah yung pinsan ng amo kong babae. Dahil tinutulungan ko siya nung Ramadan. Kapag may niluluto siya, tinutulungan ko siya. Kaya nagbigay din siya sa akin ng hadiah. Ito naman yung hadiah na binigay niya sa akin. So nakalagay Happy Eid from Sarah. Kasi Sarah yung pangalan niya. May pa-heart pa si Madam. Nakasulat, meet you. So, ito yung binigay niya sa akin. Binigay ng alaga ko, inabot kasi hindi ako nakasama dun sa Gasim. Sa Gasim kasi sila nag-celebrate ng Eid. So, hindi ako nakasama dun. At inabot na lang sa akin to nung alaga ko. So, titingnan natin. I-share ko sa inyo kung ano ang laman ng hadiah na to. Nakalagay sa plastic. Charan! So, ito siya guys. Biscuit. Chocolate biscuit. At may kasama pang suklay at salamin para kay Inday. So, kahit maliit na bagay lang guys, masaya na tayo kapag makatanggap tayo ng hadiah. Nescafe. Kasi ang mga Pinay, ang alam nila, ang mga Pinay, mahilig sa kape. Kaya nagbigay si Madam ng Nescafe. At may dalawang candy. So ito lang guys, ang hadiah na natanggap ko ng April 4, 2025. Galing kay Madam Sarah, pinsan ng amo kong babae, at galing sa amo ko. Yun lang guys ang ma-share ko about sa aking hadiah. At yung amo kong lalaki, nagbigay din siya ng pera. Nag-send siya sa akin sa STCP ko ng 100 riyal. So, yun ang mga hadiah na natanggap ko at yun lang yung ma-share ko sa inyo about sa aking hadiah. So, ngayon, proceed naman ako sa mga tanong na na-receive ko, nabasa ko sa comments sa aking mga previous na video. Sasagutin ko isa-isa ang mga tanong ng ating mga kababayan para makatulong ako at makakuha kayo ng idea. Sasagutin ko ang tanong ni Kabayan Rusty. Shout out sa iyo. Nag-comment siya sa previous ko na video about sa pagkuha ko ng aking financial assistance sa OWA. Ilang months po ba bago na-release yung financial assistance po? Ang sagot ko sa tanong mo Kabayan, 2 to 3 months. Based lang yan sa aking experience. 2 to 3 months ang inantay ko bago ko nakuha ang cheque, bago nag-text sa akin ang staff ng OWA na kunin ko na yung aking cheque sa Calamba, Laguna. Pagkapasa ko ng aking mga requirements sa SM Bacoor, pinakita ko kay sir, pinacheck ko sa kanya kung okay na ba yung aking mga requirements at may sinabi lang siya sa akin na kailangan kong baguhin, kailangan kong dagdagan. At pagkatapos nun, ang sabi ni sir sa akin, mag-antay ako ng mga ilang buwan, iti-text ako ng staff ng OWA para makuha ko na yung aking cheque. Yon ang experience ko Kabayan sa pagkuha ko ng aking OWA Financial Assistance. Thank you sa comment mo at sa suporta. Next, proceed naman ako sa comment ni Kabayan Makarambo. Maganda po ba sa Riyadh?
Ang sagot ko sa tanong mo kabayan, yes, maganda ang lugar na Riyadh. Maraming mga Pilipino dito na nagtatrabaho sa mga restaurant, hospital, park, sa mga zoo, at marami ring mga kasambahay na nagtatrabaho dito sa Riyadh. Ang pangingibang bansa kasi kabayan, paswertihan lang sa amo. Depende yon kung ano yung madatnan mo dito, kung ano yung magiging kapalaran mo pagdating mo dito sa ibang bansa, pagdating mo sa bahay ng employer mo. Marami ng mga mall dito, marami ang mga Pilipino na namamasyal sa mga mall, sa zoo. Marami akong mga nakikita ng mga kasambahay na pupunta sila sa zoo. So, yun ang experience ko kabayan sa pagtatrabaho ko dito sa Riyadh. Thank you sa comment mo at sa suporta. Next, proceed naman ako sa comment ni kabayan Ruby Ruth. Tinatanong niya kung nasa Bahrain pa ako. Dito ka pa po sa Bahrain. Kasi 2 weeks pa lang ako dito, ma'am. So, ang sagot ko sa tanong mo, kabayan, matagal na akong hindi nagtatrabaho sa Bahrain. Andito na ako ngayon sa Riyadh. Mahigit 1 taon na ako dito. So, thank you sa comment mo, kabayan, at sa suporta. Next, proceed naman ako sa comment ni kabayan Grace. Shout out sa inyo. Maraming salamat sa inyong pag-comment at sa suporta. Ito yung comment mo sa akin. Hi ma'am, ilang weeks pa po ba ang aantayin ko? Tapos na po akong mag-OWA at PIDOS. Biometric at briefing na lang po ang kulang ko. Waiting pa po ako sa visa. So ang sagot ko sa tanong mo kabayan, mahigit 1 buwan ang kailangan mong intayin. At nakadepende pa yon sa pag-process ng iyong agency. Sila lang kasi ang nakakaalam, mas higit na nakakaalam kung kailan ka ba talaga makakaalis. Sa aking experience, pagkatapos kong mag-biometric, sunod-sunod na yun kabayan. Pagkatapos kong mag-biometric, nag-briefing na ako, nagka-problema lang ako sa pag-briefing kasi ang dami naming mga aplikante na nagbe-briefing at sinorpresa na lang kami na naibok na pala kami ng ticket. So nagahol ako kasi hindi pa ako nakapag-briefing kasi hindi ko pa nakumpleto yung aking pagbe-briefing at may plane ticket na ako. Naibok na ako ng plane ticket. Kaya nag-haul ako dahil kailangan ko pang mag-briefing, kailangan ko pang mag-impake. So kailangan maging ready lang tayo kabayan. Pagkatapos mong mag-biometric, kailangan mong mag-briefing at kailangan mong mag-PT. Yun ang pinakahuli mo na kailangan mong gawin kabayan. Bago ka mag-flight, kailangan mong mag-PT. So, kailangan maghanda ka na kasi nakatapos ka ng mag-PIDOS at OWA. So, mabilis na lang yun kabayan. After mong mag-biometric, kailangan mong mag-briefing. Sa amin kasi, ang briefing namin 3 beses. So, maraming beses kami na i-briefing ng staff ng agency at nag-PT din kami bago kami nag-flight. So, ang estimate ko sa situation mo kabayan, mahigit 1 buwan bago ka makaalis. So, ang follow-up question mo dito, kung Max Agency din po ako, yes kabayan, nung nagtrabaho ako sa Bahrain, ang agency ko sa Pilipinas, Max Agency. So, yan lang ang sagot ko sa comment mo kabayan. Sana nakakuha ka ng idea at nakatulong ako sa iyo. Ang advice ko lang sa iyo kabayan, dapat mag-ready ka na sa mga gamit mo. Mamili ka na ng mga kailangan mong gamit para pag may schedule ka na sa flight mo, hindi ka na mag-haul. Ready na yung maleta mo. Ready na ang mga damit na kailangan mong dalhin. Ready na yung mga personal na gamit mo, kagaya ng shampoo, sabon. Kailangan mong mamili ng mga personal mo na gamit para sa 1 buwan na pagtatrabaho mo dito. Kasi pagdating mo dito sa ibang bansa, may mga amo na nagbibigay, may mga amo din na hindi nagbibigay. Kailangan mong bumili ng mga personal na gamit sa loob ng 1 buwan. Pang 1 buwan lang ang bilhin mo kabayan, wag yung sobrang dami. At ilagay mo yun sa luggage, sa malita mo. At kailangan mong magdala ng jacket, medyas,
yung mga leggings, damit na komportable, t-shirt, kasi ang weather dito 6 months na mainit, 6 months na taglamig. So kailangan mong ihanda ang lahat ng kailangan mong dalhin. Pagkatapos mong mag-briefing, tuloy-tuloy na yan kabayan. Kailangan mo na mag-PT. So nakadepende din yan sa iyong agency, sa staff ng agency na mag-aasikaso sa mga papilis mo. Kailangan mo lang din mag-follow up. So kapag isa kang aplikante, gusto mong magtrabaho dito sa ibang bansa, kailangan mong mag-ready lagi. Kasi ang mga agency, minsan, sorpresa yan sila kung mag-book ng plane ticket. Kapag may plane ticket ka na, dapat nakahanda na ang lahat ng kailangan mong dalhin. So, yun ang advice ko sa iyo, kabayan. Kasi sa na-experience ko, sa agency ko na bago ngayon, papunta ako dito sa Riyadh, nag-hold ako kasi hindi pa nakumpleto yung aking pag-briefing. Kasi 3 times nga kami dapat mag-briefing at may plane ticket na ako. Nag-hold ako sa pag-iimpake ko. Kailangan pa naming mag-stay sa training center for 8 days. So, nag-stay lang ako ng training center 5 days. Hindi ko na nakumpleto yung 8 days dahil na-book na ako ng plane ticket. So, yun ang na-experience ko, kabayan. So, ang advice ko sa'yo, ang tips ko sa'yo, kailangan mo nang mag-ready ngayon pa lang. Kahit wala ka pang schedule sa flight mo, kailangan mo nang i-ready ang bagahe mo, ang malita mo, mga damit na kailangan mong dalhin, mga personal na gamit na kailangan mong dalhin. Ready ka kapag mayroon ka ng schedule ng flight mo, hindi ka na magagahol, hindi ka na mataranta kung ano yung dapat mong gawin. Yun ang advice ko, kabayan, at sagot ko sa tanong mo. Maraming salamat sa inyong pag-comment at sa suporta. At kung nagustuhan nyo ang mga topic na sinishare ko sa inyo about sa pagkuha ko ng aking financial assistance sa OWA, sa mga experience ko bilang isang OFW land-based, sa aking paglo-loan sa PJH, paki-press ang like. Mag-comment lang kayo kung may mga tanong kayo sa mga topic na ini-explain ko sa inyo, sinishare ko sa inyo. At huwag kalimutang i-share at paki-subscribe sa aking munting tahanan. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell para ma-update ka sa mga video na i-upload ko. Maraming salamat sa inyong suporta at panonood sa aking mga videos. God bless sa ating lahat. So, good morning, Riyadh. Andito kami ngayon sa disyerto ng Riyadh. Ayan, February 26, 2024. Alas 4:51 ng umaga dito sa Riyadh. So, ayan yung view sa likod ko. Yan, dyan kami natulog. Sobrang lamig dito, guys, ngayon. Sobrang lamig. So, kita nyo naman, doble-doble na yung jacket ko. Naka-gloves pa ako. So, dyan kami natulog sa loob. So, buti na lang may 3 bed. So, ayan yung kasama ko, si Flo. Papunta na CR. 3 kaming kasambahay. Yung isa si Sumatra, Sri Lanka naman siya. So, ayan yung view, guys. Sobrang lamig dito sa Riyadh. So, kahapon pa kami dito. Dito na kami natulog. Yung mga amo namin doon sa mahabang truck, doon sila natulog. Yan yung mahabang truck na yan. May mga kwarto yan, kasama yung mga anak nila. Doon sila natulog. Kami namin. So, hindi kami nakinig. Yung isang kasama ko ni Sri Lanka, nagpaalam siya sa amo niya. At sabi niya, dito kami matutulog.
Kasi may bed dyan sa loob, 3. So, sabi naman ng amo niya, Kefcom. So, hayaan lang daw kami kung saan kami matutulog. Kung saan yung gusto namin. Kefcom daw kung saan kami matutulog. So, dito kami natulog sa loob. Good morning, Flora! Nagtututbrush mo si Flora. Si Flora nagtututbrush. Si Flora. Hindi ko sila kasama sa bahay, guys. Nagkakasama lang kami kapag pupunta sa mga ganito. Tsaka pag private. Pag lumalabas kami, pag pupunta kami sa mga disyerto, tulad nito, mga okasyon, yun, kasama kami. Tsaka pag iniwan ako ng mga amo ko kapag nagbabakasyon sila. So, nung time kasi na yung gumawa kami ng mahimol, iniwan ako ng amo ko kasi yung bakasyon. So, 1 week ako nilabas sa bahay nila Flor. So, yun ako pinay, wala pa ako kasama sa bahay. Ako lang isa. Mercy, si Mirisa, si Flora, si Joy. Hindi na ganun sana tayo na ka. Hindi, baka makita tayo. Sama tayo. O, sama ka. Hindi ba na ako nagpero sa kanya? Pero, sama ba? Hindi man siya sa mama. Daming tao. Video, hindi video. Video, no? Matang video. Ang kukulit kasi ng mga ano na to. Meron yan, meron yan. Meron yan. Meron sa ulit. Yan. Hugas tayo ng prutas. So, ito mga prutas. Parang sa kulay akong bawga sa mangga na yan. Ako matusag dalapit na layas. Ito yung mga prutas ng hugasan. Ay ipakain sa mga amo. Daming prutas. Ito pa, strawberry. Grapes. So, hugasan ko lahat para ibigay sa mga amo. So, tips, pag madamot ang amo niyo, pinahugas kayo ng prutas, siyempre kakain din kayo para makatikim din kayo ng prutas. Wow. Start ko lang para survive. Hindi naman nila bilang yan. Huwag kayong matakot kapag kakain ng ang kinukuha niyo. Sa mga baguhan, sa mga first time, diskarte talaga ang kailangan pag dito sa abroad. Huwag nyo nang itayo na sabihan kayo na kumain.
Huwag na kasi hindi yan sila magsasabi. Merong mga amo na hindi magsasabi na kumain kayo. So tayo na lang ang gumawa ng paraan, diniskarte para hindi magutom. Hindi naman nila binibilang yan.